Okay, good afternoon ulit, Newton. So ngayon gagawin natin, i-demo ko yung activity 2. Kung paano tayo gagawa ng login module doon sa ating system. So una syempre, bubuksan natin si Microsoft Visual Basic. Ito siya. Pagkatapos may magpa-pop up dyan, piliin po natin yung Microsoft Visual Basic 6.0. Okay, after na mag-appear tong logo na to, hintayin lang natin ng konti. Yan. Piliin natin si standard.exe. Okay, ngayon kapag nakita nyo na yung form na yan, so diniscuss ko yan last time, yan yung form, yan yung paglalagyan natin ng lahat ng system natin. O yan. Dahil nga ang gagawin natin is login module lang, siguro medyo maliit lang yung gagamitin nating form. Ito lang. Okay, next step, gagamit ulit ako ng label para kay username. So lalagyan ko siya ng pangalan, label. Tapos dito sa may caption niya, papalitan ko lang to ng username. Username. So next, para hindi natin makita yung border niya o yung background niya, doon sa may box style, yung opaque, papalitan ko lang siya ng transparent. Yan o. Siyempre, pagandahin ko na rin yung kanyang font. Medyo makikita, para kitang-kita. Para maging user-friendly din. So, habang hinihintay natin si font, ayan, si bold, saka si 12. Okay na yan. Tapos admit ko lang to. Yan. So, adjust na natin to. Username. So, si username, lalagyan natin ng password. Ng pinaka-text box naman. So, first time natin gumamit ng text box, diyan natin ilalagay kung ano yung pangalan ng username natin. So, syempre, tatanggalin ko yung kanyang text. Ito, meron yan dito, nakita niya text. Text 1. Ang pangalan niya, yun, text 1. Tanggalin ko lang yan, ha. Yan. So, dahil nagawa ko na to, so, ang gagawin kong susunod, lalakayan ko lang din konti yung font niya. Font. Para kitang-kita si username kapag nag-type na tayo. Yan. Gawin ko lang din 12 tapos naka-bold. Tapos okay. So, dalawa na tayo. Meron na tayong isang label at isang text box. So, ang kailangan na lang natin next is yung parang label para naman kay password. Tapos, isang text box din para kay password. So, ang ginawa ko, kinopy ko silang dalawa. Copy. Then, paste. Tapos, 1, 2. Tapos, ibababa ko lang siya dito. Para magkasinlaki sila. Yan. So, si username, sa caption niya, palitan ko siya ng nakalagay is password. Ito. Caption. Ay, teka lang. Nagka-space. Sumasakit na kasi ulit yung mata ko eh. Kaya ayoko nang magbabad dito. Ayan. Admit ko muna to si ano. Yan. Next, dito naman ngayon, di ba kinopy-paste natin siya. So therefore, ang magiging properties niya, naka-bold din, tapos naka-12 na din. So hindi ko na kailangan gawin ulit yon. So ang kailangan ko na lang i-apply, kailangan kapag nag-type ako ng password, hindi mababasa. Okay? So dito lalagyan ako ng password character. Letter L na maliit. Dun sa mga previous activities natin, kagaya ng DICE, ginamit natin yung character na L at yung font style na Wingdings para instead na letters, magbabago yung kanya. Hindi natin mababasa. Kaya yung font, papalitan ko siya ng Wingdings din. So apply din yon dito sa Visual Basic. Yan. Kaya nakikita natin, bakit ganun yung password natin? Bilog-bilog. Parang nunal ni Sir. Yan. Okay. So try ko ha. Play ko muna to. Type ako dito, nakikita nyo. Type ako dito, hindi nyo mababasa yan. Kasi wala ditong I na show password. Tama? Ang pangit lang dito, ito. Pag binaboy natin yan, ganyan, diba? Pwede natin i-close. Yan. So, gagawin natin, tatanggalin natin to. Nakakasira to eh. Ang ganda ng design natin, tapos may ganyan. So, para matanggal to, pupunta tayo sa control box. Control box, pulse lang natin yan. Yan. Nakita nyo na wala yung minimize, maximize na kasi close. So, ang next kong gagawin is
maglalagay tayo ng command button. Yan, command button para kay Word na login. Login. So, caption, palitan ko lang to ng login. Yan. So, pwede nyo adjust yung font sa kayong yung kulay nito, di ba? Tinuro ko na yun. Paano nilalagyan ng kulay? Back color lang po, sa back color. Pero ako iniiwasan ko kasi mag-demo ng merong design. Kasi pampatagal lang. So, para mag-appear yung kulay na nilagay natin sa style, gawin natin graphical. Yan, graphical. So, yan, masakit sa mata, no? Pero mas masakit pag wala kang mata. Control-C, then Control-B. O, ayaw. Ulitin ko, Control-C, then Control-B. No lang uli. Para si Command 1, maging Command 2 na. Yan. So, dito, papalitan ko yung caption niya. Cancel. Ayaw mo nang magpatuloy, mag-login. May gagawin ka pa kasi. Yan. So, next. So, maglalagay na tayo ng codes na kailangan meron tayong default username and password. So, basically, hindi pa ito yung pinakamagandang paggawa ng login form. Kasi wala pa tayo ditong connection. Okay? Susunod na gagawa tayo nito, maglalagay na tayo ng add accounts. Yan. Para kahit hindi pa siya naka-register, pwede natin siyang i-register muna. So, pero bago yon, dahil bagito pa naman tayo pare-pareho dito muna tayo sa simpleng login. Double click lang po natin si Command 1. Ayan po yung pangalan niya, Command 1. Ayan, Command 1. Okay, type tayo dito ng formulas. Paano tayo makakapag-login? Unahin natin ha. Dapat daw kung ano yung nakasulat kay text1, lagyan ko ng if statement kasi dalawa sila eh. If text1, dalawa yung text natin eh. Dot text. Yan. Pag dot text po kung ano yung nakasulat sa kanya. So, yung iba kasi label dot caption. Yan. Saka kapag text. Kapag label, caption ang ginagamit po natin. So, kapag daw yung label 1, dot text equals dun sa word na anong gusto nating default username. So, halimbawa, ang gusto kong username is Badong. Tingnan natin Badong. And ano naman yung gusto kong password? Saan ba nakalagay si password? Kay text2.text. Yan po. Tapos equals ko lang kung ano yung gusto kong default na password. Halimbawa, gusto kong password is mabangis. Yan. Then, anong mangyayari? Kapag nangyari yan, anong mangyayari? Dapat may magpapakitang form. Okay, ito, hindi pa ako nakagawa ng isa pang form, di ba? Doon sa may project properties natin. Project windows natin, wala pa. Form 1 pa lang yung nandun. Pero palagay na natin na meron na tayong form 2. So, sasabihin ko na lang dito, form2.show. Yan, si form2.show. So, anong mangyayari kapag hindi nagkaganon? Mali. Hindi tama yung username and password. Gamit tayo ng else condition. Else, ang mangyayari daw, lalabas si message box. Si message box magsasabi, invalid o mali yung username mo o kaya password mo. So gawin natin international. Invalid username or password. Yan po. So pagka ganyan daw nangyari, mangyayari na to, end if na tayo. End if. So kung sa Excel, binubuksan natin si parenthesis, tayo ng open parenthesis, kino-close natin. Ganun din dito. Kapag may if, may close din to. Kaya meron tayong end if. Okay? Sige, tuloy natin ha. Try natin. Ito magdi-debug to for sure. Kasi nga, wala tayong form 2. Expect na natin yan ha. Tignan muna natin. Maliit letter B, Badong. Hindi natin ganyan sinulat. So, si Mang mabangis. Nakita nyo, hindi nyo nababasa. Pero ang word na yan is mabangis. Okay, invalid username kasi nga hindi naman small letter B yun. So, key sensitive po tayo tandaan nyo po. Okay, so debug. Kasi nga wala tayong form 2. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Okay, ngayon, ilalagay natin si form 2. Dito dahil nga limited lang yung time natin kay Zoom at kung gagawin ko si form 2 dito sa demonstration natin, medyo magtatagal tayo.
So kaya ang gagawin ko, admit ko muna to. I-drag ko na lang si form 2 dito. Yan. Yan o, meron ako rito ginawang form 2 eh. Yan, si form 2. Ayun. Teka lang ha. Nakaran pa ba? Ay, stop ko muna. Nakaran tayo eh. Kaya hindi siya na-drag. Form 2. Ayan. O, tuloy natin. Tignan natin kung magdidibag pa rin. O, play ko ulit. Tama na yung password. Username. Huwag na natin ipakita yung mali. Alam naman natin yung kanina eh. Nakita nyo na yan. Mabangis sa chicks. Yan. Login. Ron. Ito pa yung sinatawag nating slot machine. Kung naaalala nyo pa nung grade 11 kayo, maliliit pa kayo nun eh. Doon sa may covered court, nagkaroon tayo ng tinatawag na exhibit. Isa sa mga grade 12 student doon, nag-present sila ng slot machine na kung saan tataya ka daw, tapos pag in-spin mo, kailangan maging tama yung tatlong figures. Okay? So dito, yan lang yung ginamit ko mga figures, mga araw-araw lang. 5 piso lang, talo na eh. Okay, magkakaiba, malas talaga. Gawin kong 100. Spin ulit tayo. Abat, muntik pa rin. Ayaw talaga. Ay, talo na si sir. Wala nang sahod si sir. Lawan 5. Ubos ang pera. Piso na lang. Last money. Sige, hindi na ako magyoyosi. Talo pa rin. Anak ng 77 kuba naman, oh. Sige lang. 10. Pautang mo yung 10. Anak ng talagang minamalas tayo dito. CA ako. Yon, nadali. Buti nag-CA ako ng 1,000. Nadali mo kapatid. So yung 1,000 ko nanalo ng 10,000. Meaning to say, etong laro na to, kapag tumaya ka, may inganyo kang tumaya kasi times 10 yung mapapalanunan mo. So sa palagay nyo, natalo ba ako? Hindi. Kasi sa dami-dami kong beses natalo, pero ilang beses lang ako tumaya doon ng malaki. At yung isang beses kong pagtama ng malaking pera, tumama siya ng 10,000 o ng 1,000, di ba? Yung taya kong 1,000. So therefore, ano yung probability na mananalo ka dito? So kung sa may factorial natin, meron tayo dito 1, 2, 3 na number. So 1, 2, 3 numbers. So ang magiging ano doon, 3 times 2 times 1. So 6. Ayan yung magiging 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. O kaya naman 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. So meron tayong siyam na combination. Excuse me. Isa lang din yung tatama tayo, tama? So sa tingin mo, lugi ka ba o hindi? Mag-message nga kaya mag-voice. Yan. Meron bang nag-chat? Hindi ko nakita. Teka lang ha, stop record muna ako, inuubo ko eh.